Mula sa Luke chapter 9, verse 1 hanggang 6. Sige, basahin natin. And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. And he said to them, take nothing for your journey, no stuff, nor bag, nor bread, nor money, and do not have 2 tunics. And whatever house you enter, stay there, and from there depart. And whenever they do not receive you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. And they departed and went through the village, preaching the gospel and healing everywhere. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat muli sa iyong salita, iyong pinapahayag sa amin sa tuwing kami magkakatipon. At tunay nga ang sentro ng simbahan, walang iba kundi ang iyong salita, iyong gospel na ninid na kailangan ng bawat isa. Muli ang Panginoon, patuloy mo kaming pagsilbihan sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy mo kaming bigyan ng kagalakan sa tuwing maririnig namin ang mabuting balita na mula sa iyo. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. At this time, ang ating Panginoon si Kristo ay dinelegate niya na yung kanyang gawain. Yung mga disciples ay dito naman talaga sila tinawag eh. Diba? Ito yung time na sila ay ang kanilang gawain ay pagpatuloy habang nandiyan si Kristo. So pinalarga niya yung kanyang 12 disciples at hindi niya pinaalis ng walang equipping. Bagamat sinabi niya, huwag kayong magdala ng bag, huwag kayong magdala ng tinapay, o anuman, pera. Pero ang binigay sa kanila, walang iba kundi power and authority over all demons and to cure diseases. So yun ang ministry na binigay sa kanila. Since yun naman ang ginagawa ng ating Panginoon si Kristo. So the time na ang tagal na nila kasama si Jesus Christ na nasaksihan nila yung ginagawa niya. So ito na yung time na sila naman at binigay sa kanila. So hindi ito basta lamang ginagawa nila. Ang nagbigay sa kanila ng authority, si Christ mismo. So ang kanilang dala-dala ay yung kapangyarihan at otoridad na galing sa ating Panginoon si Kristo. So ito yung patuloy na ginagawa. So ang unang punto natin is preaching of the kingdom and the healing of the sick. Healing the sick. Sabi dito sa verse 9, he called the 12 together and gave them power, authority over all demons and cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. So dalawang ministry ang binigay sa kanila. Preaching the gospel and then healing. The power and authority over demons. Ito yung isang bagay na maaari natin, hindi pala nang binigay na kapangyarihan sa kanila. Power and authority over demons. So paano nga ba ito nag-work ang ganitong gawain? Diba una, sabi ko nga, Jesus delegates the ministry of His disciple and equip them with His power and authority. Ang problema, minsan, karamihan, ang nangyayari sa iba, lalo na nakakalungkot, they call themselves pastors din, na feeling nila ay yung kapangyarihan ito ay parang personal na binigyan sila ng power. Napapanood natin sa mga movies, sa mga storya na parang binigyan siya ng anting-anting o agimat na mayroon siyang kapangyarihan ng gano'n. So makikita natin sa mga napapansin nyo, makikita nyo sa mga videos, maski sa naman, yung kanilang mga damit, o naman yung pati coat nila may kapangyarihan pag hinahampas ng gano'n, nagtutumbahan yung mga tao. Yung pili na gano'n yung kapangyarihan. Gusto nyo na tatapikin lang sa noo, tutumba na.
Actually, may pinaranas sa akin yan yung isang ginagawa namin dati nung merong mga youth camp. Naalala niyo yung youth camp, siguro maalala niyo mga kabataan. Nakatayo ka sa may lane na ginagawa, tinututok. Ang ginawa ko, syempre medyo may kakulitan ako. Yung paa ko, hindi ako tumayo na nakadiretsyong ganyung paa. Inatras ko yung isang paa ko. Ganyan ako. So, nung dumating na yung pastor na tutulak sa noo ko, hindi niya ako mapatumba. Ang ginawa niya, inayos niya yung pagtayo ko. Para tumumba ako. Para matapos na, tumumba na lang talaga ako. So ganun ang nangyayari. So, nakakalungkot na hindi akala nila, kasi ito naman talaga ang natural sa tao, yung kanilang default. Pag binigyan mo kahit ako konting kapangyarihan o otoridad, inaabuso nila. Ang feeling nila ay kaya nilang gawin. Tingnan natin, parang magandang halimbawa, magandang illustrate. Pag binigyan ka, kunwari, di ba lisensya? Doktor, may lisensya. Ano pa ba mga lisensya? Mga engineer, may lisensya. Manatili ba sa iyong lisensya nang dahil mayroon kang kakayahan? Pwedeng bawiin sa iyo yan anytime, di ba? Kasi ibinigay lang sa iyo yan eh. Sabihin natin, lisensya mo sa pagdadrive. Pag nakitaan ka ng hindi ka fit to drive o dangerous ka, anong gagawin ng LTO? Re-revoke, tatanggalin sa iyo yung lisensya. So, ganun. Akala natin yung ating lisensya ay license na pwede natin gawin ang gusto natin. Pero pag may nilabag ka na something na out of those na binigay sa iyong authority, labas doon sa inabuso mo doon, pwedeng kunin sa iyo yun. Same thing, Christ God's given us, sa lalo sa mga pastor. This is power. Not sa power na meron kami na pwede namin gawin ang gusto. Accountable kami sa nagbigay sa amin, which is God. So nakakatakot yun. Kailangan namin mag-ingat. So tandaan natin yung binigyan yung 12 apostles. Then later on, katapos anong nangyari? Pinatawag sila ni Kristo, di ba? Nag-report sila kung anong ginawa nila. So, accountable na lahat. Lalo na mga nagpo-proclaim ng kanyang gospel. Sa nagbigay ng kapangyarihan at otoridad. So, tandaan natin yung authority hindi sa aming mga pastor. Ang authority nanggaling sa ating Panginoon. So, we exercise that as we accountable sa aming Panginoon. So, hindi basta-basta yung ganong gawain. So, yung mga abuso, makikita mo talaga yan. So, yun lang ang nakakalungkot na isipin na somehow na nangyayari hanggang sa ngayon. This time, binigay sa kanila yung otoridad habang nandun pa ang Panginoong Jesucristo. So, ang kanilang ginagawa ay something na they are proclaiming that Christ na nandito. Sabi nga, this is what they called witness. A kingdom of God is not the kingdom of this world. Itandaan natin yung kingdom na kanila pinipreach, hindi tungkol sa kingdom dito sa lupa. Kasi na panahon nila, ang akala ng mga lalo nakakinig sa kay Panginoon Kristo ay yung kapangyarihan ng Messianic King tulad ni David na ang kanilang iniisip ay i-restore ni Jesus Christ yung kapangyarihan ng Israel tulad ng panahon ni Haring David, which is hindi yung gano'n ang kanyang ministeryo. So karamihan sa kanila iniisip yon. So parang malinaw ang sinabi niya, proclaim, anong po proclaim? The kingdom of God. So hindi siya kingdom of this world. At alam natin kung bakit ang iba ang pagkakaunawa sa ginagawa ni Kristo ay akala nila ay kulad nga kingdom ni Haring David. Kaya pansin mo yung kaparaningan ni Herod, yung kapanganakan pala ni Kristo yung tatay niya, ang Herod pinapatay yung mga baby kasi akala threat siya sa pangyarihan. Pero hindi. Hanggang sa panahon ni Herod nito, yung anak na ganun din, mana sa kanyang tatay, ay ganun din, napapraning kasi ang nangyari kasi kay Herod, hindi lamang siya insecure sa kanyang position, sa power, binabagabag rin siya ng kanyang konsensya. Kasi
Si Juan Bautista, Juan the Baptizer, ay lagi siyang nire-rebuke sa ginagawa niyang mali. Anong ginawa niya? Pinapatay niya si Herod, kinulong at pinapatay na pinugutan niya ng ulo. At hindi kaiba to sa ginagawa ni Kristo na ganun din. Nire-rebuke niya yung mga abuso sa kapangyarihan na di na nila ginagawa ay yung disenyo ng Diyos. At yun naman talaga ang nangyayari. So ganun din, akala ni Herod, itong si Jesus Christ, sa kapraningan niya, alam mo pag medyo praning ka na at medyo tagigilty ka kung ano-ano nang iniisip mo eh. Iniisip niya si Jesus Christ ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Kasi yun ang feeling niya na pag-uusig sa kanya na ginagawa ni Kristo. So ganoon ang nangyayari sa mundo. Which is, ibig sabihin, effective talaga at may kapangyarihan talaga yung salita ng Diyos. Kumbaga, nararatel ang evils ng mundo at hindi sila mapakali. Tanda na si Herod, ganun. But later on, si Pontius Pilate, di ba? Tinanong siya, "Are you the king of the Jews?" Yun sa sa Luke 23, verse 1 to 5. Tanda natin, Luke 23. Sabihin, nag-invento ako eh. Yan, punta kayo sa Luke 23 kung may mga Bible kayo. Which is, yan, 3. Dito yung time na lililitis na si Jesus Christ, di ba? At dinala siya kay Pontius Pilate. Sabi niya, the whole company of them arose, brought him to before Pilate, and they began accuse him, saying, "We found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar." Mali yung akusasyon, di ba? Una, misleading daw yung nation. Nakala nila nagli-lead siya ng rebellion. And then, pinagbabawalan magbigay tribute kay Caesar. Ano ba ginawa ni Jesus Christ nung tinanong siya, di ba? Na makatarungan ba na kami magbigay ng taxes kay Caesar? Ano sabi ni Jesus Christ? Give God bigay what's for God and give Caesar for what is for Caesar, di ba? Hindi niya sinabi na bawal. At sinabi niya patuloy niyo nga gawin kasi nga siya yung authority. So yun ang kina-accuse sa kanila. And then tinanong siya uli ni di ba? If he tell you sabi niya, but he said to them, and then saying to himself, "Is Christ a king?" And Pilate asked him, tinanong ni Jesus Christ, "Are you the king of the Jews?" Ano sagot ni Jesus Christ? "You have said so." Parang sinabi niya, sabi mo eh. And said to the chief priests of the crowds, "I find no guilt in this man." Napansin niya, nakita niya yung si Christ. Actually, hindi naman pumapalag talaga si Christ na panahon na yun. So hindi siya nag-act na as what a rebel would act, no? Sabi niya, kaya sinabi niya, "I found no guilt in this man." Pero ano nangyari? Dahil sa pressure ng mga tao at si Pontius Pilate is also protecting his position and his popularity, ay ginawa niyang, bahala na kayo dyan. Ayaw niyang patulan, pero kayo na bahala dyan. So, nakita mo. So, talagang mga bagay na yun ay na-accuse ang ating Panginoon falsely. Injustice yung ginawa sa kanila. Pero, hindi po malag ang ating Panginoon kasi yun naman talaga ang mangyayari sa kanya. It will be mahahatulan siya ng kamatayan later on. So, yung power and authority, makita mo, kung meron ka nga, tulad nga sa pastor, gawin nyo kung anong ginagawa ni Christ, magpapako rin kayo. Pero hindi. So, ano ba itong power and authority over demons? Hindi ito yung para kang isang ghost fighter, maghahanap ka ng demonyo sa mga katawan. Kung alam niyo yung ghost fighter na napapanood natin. At iba, naghahanap na sino may possession. Actually, to be honest, hindi pa ako naka-witness ng actual na exorcism. Something like that. But ito ang mensahe ng ating Panginoon.
ganito yung sinasabi niya, power and authority over demons. Kasi magkaiba yung dalawang ministeryo binigay sa kanya. Hearing and healing the diseases, and then yung power over demons. Sa demons, anong ginagawa sa kanila? Cast out, pinapaalis. So you are not belong. Actually, ang mga demons are not belong to the kingdom of God. So they are cast out, diba? Pinapaalis sila. Anong ginagawa sa mga may sakit? Pinapagaling. To be restored. Pinababalik. So yung lahat ng may sakit ay pumupunta sa kanya. Kasi yung mga demonyo, takot nga kay Jesus, di ba? Nung dumating siya nung nakaraang week, yung mga week, sabi niya kay Pastor Reka, nandito ka ba Jesus para kami ay yung parusahan? Yun naman talaga ang gagawin sa kanila later on. So takot na takot sila. So they are not belong. So yung mga may sakit, anong ginagawa? Lumalapit kay Kristo. So magkaiba. Yung mga demonyo ay takot dahil nga sa kapangyarihan ng Panginoon, talagang hindi sila magbilong. Yung may mga sakit, lumalapit sa ating Panginoon at pinapagaling. So yung power na authority over demons is parang sinasabi, the King has arrived. Kasi may bago ng King. Jesus Christ, the Messiah, is here. Kasi nung panahon na yun, hindi pa si ang Panginoong Jesucristo eh. So yun naman talaga mensahe ng gospel, di ba, nung dumating. Ano bang panawagan ni John the Baptist? Repent, the kingdom of God is at hand. So nandun na, dumating na yung ating Panginoong Kristo. He is not the king na tingin nila ay mangyayari sa tulad ng hari ng king na magtatapol down sa Roman Empire, but is a king of God in this spiritual sense na yung mga demons ay lumalayo sa kanya sapagkat hindi sila belong sa kingdom of God. So yun ang mensahe noon pag nagpapaalis sila ng demonyo. Andito ning hari. Yung sa katawan, di ba, ng katawan na possession siya, yung na-possess, wala siyang magawa sa kanya sarili, hindi niya kayang paalisin kung sino mang nasa loob niya, yung demonyo, yung legion nga. Maski yung mga tao sa paligid, di ba, walang magawa, naka-chain na nga siya, pero lagi niya nabibreak. So, sino lang naka-break sa kanya? Sino lang nakapagpalaya sa kanya? Walang iba kundi ang ating Panginoong si Kristo, di ba? So, that's the message. The King has arrived, and Jesus Christ, the Messiah, is here now. Yun ang mensahe sa kanila. So, hindi ito pagpapakitang gilas, hindi ito pagpapakita na may kakayahan akong gawin to. No. The single message is the King has arrived. Jesus Christ is the Messiah is here. So yun ang mensaheng pinapakita sa tuwing gagawin ng mga disciples yun. At ang pangalawa, curing the disease. Ano ba yung sign na hiningi ni John? Sabi, di ba, nung nakakulong siya, pinapunta niya kanyang mga alagad at pinatanong, ikaw na ba yung Messiah na hinintay namin? O mayroon pa kaming dapat hintayin? Anong sagot ni Jesus Christ? Ang mga bulag ay gumaling. Ang mga bulag ay nakakita. Ang mga lumpo ay nakakalakad. Diba yun yung mensahe? So, siya yung Messiah. Diba yun yan? The blind will see, the lame will walk. So, He is healing. Pagpapakita lang sa bakit nakakatanggap nun, na andito na yung Messiah. Dumating na. Nangyayari yung mga bagay na yan. So, folks, sa tuwing kami nagsasalita ng preaching about, this is about how ang kakayahan namin magsalita, kung gano'n kami kakahuhusay, i-fault kami. Pero, every time we speak about the gospel, walang ibang sinasabi kundi na yung tungkol sa ating Messiah, it's about Christ and nothing else. Although we want na tayo gumaling, praise God. Tulad nga, may mga buting balita tayo at may mga meron sa yung sakit. So, this is how the gospel na binibigay sa atin. Dahil sa panahon nila, nandyan na yung Messiah. Sa panahon nila kasi maraming nagkiklaim na sila ang Messiah. Kaya tama lang yung question ni John
Na gano'n naman talaga. Akala nila, isa na naman ito sa mga nag-propose na siya ay Messiah pero hindi naman. So just to take advantage. Pero hindi. Itong malinaw. Siya na mismo. Kasi yung mga Messiah, nag-aastang Messiah dati, hindi nila magawa ito. Hindi sila makapagpalayas ng demonyo at hindi nila kayang pagalingin ng sakit. At this time, nasaksihan nila, gumagaling yung may mga sakit. Ang mga may sakit na lalo na walang pag-asang gumaling. May mga ketong, yung mga bulag, di pa wala pang surgeon na magaling magpagaling ng mata. Yung mga lumpo ay nakakalakad. So those miracle, not just a show off, but always saying, nandito na yung Messiah. Yun yung mensahe nun. Bakit nila ginagawa yun? Kasi hindi lahat ay nampalataya, hindi lahat ay maniniwala, merong magre-reject. Kaya ang may sinabi nga, di ba? Whatever, wherever they do not, sabi niya, whatever house you enter, stay there, from there, depart. So mayroong tatanggap at mayroong magre-reject. Kasi pure at walang halo yung mensahe nais nilang i-proclaim sa bawat tao. So, punta na tayo sa second point, which is the simplicity, the urgency, and the sincerity of the gospel. Sabi rito sa verse 3, He said to them, take nothing for your journey, no staff, nor bag, nor bread, nor money. And do not have 2 tunics. And whatever house you enter, stay there, and from there depart. And whatever they do not receive you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. And they departed and went through villages, preaching the gospel and healing everywhere. Una, yung simplicity of the gospel. Hindi ibig sabihin na napakadali lang gawin yung gospel, ha? Same sense, ano ba yung isang attribute ng God? God is simple. Hindi mo siya pwedeng hati-hatiin kung anong gusto mo lamang, ito lang siya dito. Hindi. Simple lang siya. Simple as that. The simplicity of the gospel, no sugarcoating, no gimmicks, and it's not an entertainment but an invitation, an announcement that the King has arrived. Ano ba napapansin natin sa modern day ng preaching at lalo ng mga churches? Hindi ako sa naninira kasi nakikita naman natin talaga eh. Ang daming gimmicks, di ba, para lang maka-attract ng tao. Mayroon kang makikita ang pastor na lumilipad sa stage. Matumbling-tumbling. Diba? Sobrang ilaw, ang ganda ng stage. Hindi naman masama na magkaroon ng building. Pero something na yun na nga yun eh. Yun ang point ng gospel eh. Nakatingin tayo sa something na ating gusto. Ito ang pinaka-ugat ng ating pagkakasala. Kung anong gusto nating makita, yun tayo. But the gospel telling us na hindi ito ang ating Panginoon Kristo. At alam natin, yung ayaw talagang tumingin doon, ay hindi sila titingin kasi mas gusto nila kung anong gusto nila, nararamdaman nila. So, yung ibang churches is giving them, ibinibigay nila kung anong gusto ng mga tao. So, baliktad. Anong pinipreach mo ngayon? Pinipreach mo yung gusto ng mga tao? Hindi. Preaching nga eh. Kung anong gusto ng Diyos sa atin. Either it's sometimes na hindi maganda sa ating panlasa. Actually, nangyayari naman talaga yan. Kasi nag-iba na nga ating which is what we delighted. Ang ating default we are not delighted sa sinasabi ng Diyos eh. You are delighted kung anong gusto natin eh. Di ba? Ang Diyos, sabi niya, sa kanino siya nadidelight?
sa kanyang anak. Kasi purely, siya lang naman talaga ang makapagpa-delight sa kanya. Tayo, nadi-delight tayo sa something na anong gusto natin. Gusto ko to. Na minsan din na natin napapansin. So gospel is telling this. No sugarcoating, no gimmicks. It's not an entertainment. Somehow, nagagawa ng mga churches yan para lamang maparami sila. Maparami ang miyembro. Something na pwede nilang mauto. Sabihin na natin, idirekta na natin na para magbigay po more para sa kanila. Pero no, sabi nga, di ba? Kaya dito sinabi, take nothing of your journey. Bakit? No stuff. Wala kayong dadalhin, maski yung stuff, nor bag. Wala kayong pagkain. Kung gagawin niyo ito literary para mahirap, Pero ito lamang mensahe niyan Nor money, and have no tunics. Ano lang dala nila? Yung preaching of the Word of God. Yun lang ang dala nila. Yung mensahe, yung dala-dala. Ang mensahero ay parang ganito sa panahon nila. Ay para lang siyang mga yung nagbibigay ng announcement na may bago ng hari. So, ang kanyang binabalita, ang dala-dala niya lang, yung balitang yun. Wala nang iba. So, same thing sa kanyang mga disciples. Wala kayong ibang dadalhin. Wala kayong ibang i-offer sa tao, kundi ito lamang. The kingdom is here. The kingdom of God is here. So, din yung mensaheng dala-dala nila. So, simple saying lang ng ating Panginoon, wala kayong ibang bibit-bitin, wala kayong ibang mensaheng bibigay sa mga tao, kundi ang mensahe na nandito na ang hari at nandito na yung kingdom of God. So that's it, the simply as saying. Hindi ibig sabihin na panahon natin ito sa panahon nila kasi, pag may, as an Asian din ng culture, pag may dumarating sa kanilang bisita, talaga nila. Pinapasok talaga nila at i-entertain talaga nila. Pero meron talaga magre-reject. Kasi, wala naman silang ibang, ang kagandahan sa sinabi nito, wala silang ibang agenda, kundi yung agenda ng Diyos. Wala silang dala-dala kung magpa-attract sa kanilang tao. Mahirap pag may dala silang pera. Kasi sa panahon nila, merong ang mga ginagawa rin, may mga ganun na para tila mga preacher din. Pero, ang gagawin nila, hihingi sila na something, kailangan natin ng ganito, ganito na. So, hindi na bago yung ganun. Na magpipreach sila, tapos manghihingi. At nangyayari din hanggang sa ngayon yan. Magpipreach sila sa inyo, tapos bibigla abutan ka ng mga envelope. So no, kahit ito lang ang gustong mensahe niyan. Those who preach the gospel, those who preach the word, wala silang ibang bit-bit. Wala silang ibang sasabihin, kundi, walang iba, kundi yung Panginoong Kristo na nandito na Messiah, which the Messiah has arrived already. So, ganun din sa panahon natin, hindi yan bago. So, we are preaching here, na hindi kami mag-preach ng mga bagay. Sometimes, nababanggit namin ang political side, pero hindi yan ang importante. Importante sa mga tao, kasama rin naman yung meron tayong side na ganun. Pero, sa preacher, ang aming agenda ay to preach the gospel, which is Christ is the Messiah. So, ganon ang nais ng Panginoon sa atin at sa bawat isa na marinig. Kasi minsan, yung gospel, sinasugarcoat just to ma-meet lang yung panlasa ng bawat isang tao. So, hindi ganon. The gospel must be pure, must be sincere. It's with this second point, the purity of the gospel or the sincerity of the gospel. Preaching of the gospel is not to persuade. Tandaan natin, yung pag-preach ng gospel, hindi ko kayo, sige, maniwala kayo. Not. Sabi nila, preach me yung gospel and let the Spirit works in them. Maaring preach ka, maaring hindi nila paintindihan, hindi nila pakinggan. Na-preach mo sa kanila. So, ayos lang yun. Diba, meron silang pinreachan din na mayroong tatanggi sa iyo, pero hindi nyo, wag nyo, patuloy nyo pa rin i-preach. Pero pag hindi tinanggap, ano sinabi niya? Sinasabi lang naman niya na meron talagang mare-reject. So,
parang pinapakita. So, wala silang connection sa kingdom kasi nireject nila. Kaya ipagpagay niya yung dust sa inyong paa. Literally, iba ginagawa to. Literal, talagang gagawin niyo. Pag sila sa harapan ng bahay mo. Pero ang simple lang ng mensahe nito, nagre-reject yan, so hindi sila belong talaga. So, ganun lang naman ang mensahe nun. Preaching of the gospel is not to persuade us, but to marvel the beauty of the Savior Jesus Christ, the coming of His kingdom. So, yung kagandahan ng ating ginawa ng ating Panginoon, yan yung purity of the gospel. Sometimes, di maganda sa pakinggan natin dahil talagang may mga bagay na against sa gospel yung ginagawa natin. So tingnan mo na ano naging reaction ni Herod. Di ba? Hindi lang siya nagigilty, kundi nagiging insecure pa siya sa kapangyarihan. So meron talagang effect yung gospel na yan sa mga taong nagre-reject. At ano naman effect nito sa mga taong tumatanggap? Di ba? Sumusunod kay Kristo. Nung pinagaling niya yung bulag, instead yung bulag ay mag-enjoy dahil nakakita na siya for the first time sa kanyang buhay. Anong ginawa ng bulag? Sumama sa ating Panginoon sa Kristo. So this is the effect of the pure gospel to them. Kasi yung invitation naman ng gospel is to come to me, diba? Follow me. So pag nagre-reject ka, alam nga magpa-follow ka, malamang alis ka, diba? So hindi niya pipilitin, hindi niya i-adjust. Ang gospel ay hindi mag-a-adjust sa taong yun na nagre-reject. Tandaan natin, hindi niya i-compromise yun. So hindi ka pwede mag-compromise sa gospel para lamang ay maisama mo at mapapunta sila sa iyo. Ito ang ginagawa bakit nagiging entertainment minsan ang preaching ng churches. Just to attract people, more people. Pero hindi sila na-attract kay Jesus Christ. Na-attract sila doon sa entertainment na ginagawa ninyo. Which is hindi naman tinuturo ng gospel. Just teach the gospel purely. No sugarcoating. Kasi pure at sincere ang gospel, which is Jesus Christ is also sincere at is also pure. Iyon ang kanyang mensahe ng panahon na yan. Preaching the gospel is not to persuade us, but to marvel the beauty of the Savior Jesus Christ. Preach mo lang yung gospel. Either tanggapin niya o hindi. Kasi pag pinilit natin na para sila ay makinig, para sila ay sumama, gagawa ka na ng iyong paraan na labas na doon sa Biblia. Kasi tinuturo talaga. Gagawa ka na ng mga gimmick. At gagawa ka ng mga anumang bagay. Ito, dahil kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na prosperity gospel, which is so attractive, yung prosperity gospel. Pero hindi naman tinuturo talaga yan. So, iyan ang dahilan kung bakit kailangan pure. Kasi ang ating Panginoon ay pure. And Christ is also sincere sa kanyang ginagawa. And then, the urgency of the gospel. Time niyan ay hindi na dapat na hinihintay pa. Time na yan kailangan ng iba malita. Same as sa panahon nila, lalo na sa panahon ng hari. Pag may balita ng may bagong hari, urgent yan. Ipamamalita na agad yan sa nasasakupan niya. Hindi na yan iti-delay. Same thing. Since Christ has arrived, ibabalita na yan that time dumating na ang Panginoong Kristo. So same thing kung bakit kailangan wag ka na yung magdala-dala ng kung ano. Mamalita nyo na. The urgency of the gospel, come into repentance because the kingdom of God has arrived. Ano ba yung patuloy na mensahe ng Biblia? Ng mga nag-preach bago dumating yun? Repent, the kingdom of God is at hand. So same thing.
Come into repentance because the kingdom of God has arrived. Naalala nyo kung mga ganitong pangyari, huwag kayong magdala ng tinapay, saan sila ay nag-urgent na kailangan nilang magmadali, iwan nyo na ang mga gawain na yan. Naalala natin yung yung Exodus. Di ba ng time na yon nung palabas na sila, anong ginawa, sinabi sa kanila, inuman sila tungkol sa unleavened bread. Huwag nyo nang paalsahin yan, huwag nyo nang paalsahin yung tinapay, dalhin nyo na. Umalis na tayo. Urgent yun. So, ganun. So, ano ibig sabihin nun? Ang hirap kaya kainin yung matigas na tinapay. So, ano ba yung punto nung pag-alis sa kanila ni God sa Egypt? Anong sabi niya? Anong mensahe niya sa Pharaoh? Let my people free so may can have a feast sa wilderness. So, bakit mo kailangan paalsahin pa, parang masarap. Masarap naman talagang tinapay na maalsa, di ba? Yan ang naalala namin yung bread na ginawa nito sa ating communion. Gumawa, saan ang galing yung pas, yung matigas na pinit-punit natin, ang kunat talaga eh. So, ganun. Anong mensahe lang nun? Yun na nga yung purity of the gospel and the urgency. So, yung unleavened, yun yung mensahe ng unleavened na tinapay ng panahon na yon, pagpapaalala sa kanila na urgent na yung pag-alis sa kanila at hindi na i-delay ni Lord ang kanilang pagpapalaya. And then, later on, sa New Testament, Jesus Christ, nagsalita ang Christ na, beware of the leaven of the Pharisees. Diba, anong naging reaction ng mga apostles? Kita mo, di kaya tayo nagdala ng tinapay, kaya yan sinabi ni Kristo. Ano sinabi ni Kristo? Hindi nyo pa talaga naintindihan, nagpakain ako ng marami. Ang sinasabi ko, ang leaven ng Pharisee, yung mga sinasabi ng mga Pharisee, yung mga righteousness, self-righteousness ng mga Pharisee, ang kanilang hypocrisy. Yun ang sinasabi ni Christ. So, this is something na ang gospel is pure. Ang gospel is not about, hindi hypocrite yung sinasabi ng Diyos. Yun ang tandaan natin. So pag tayo ay kinompromise mo ang gospel, lalabas na hipokrito ka. So that is not the gospel. That's not the pure gospel. So tandaan natin, ang labanan dito sa panahon nila, yung mga salita ng mga Pharisee, kaya sinabi ni Christ, beware of the leaven of the Pharisees. Against the Word of God, yung mensahe niya. So, ganun ang nangyayari. So, ano naman tungkol sa tinapay? Siyempre, lahat naman tayo ay kailangan ng pagkain in their journey. Itong pagpapakita na sa panahon nila, nagutom ba ang mga disciples ng panahon na yon? I doubt, hindi sila nagutom. Kasi nga, pinakain niya nga libo-libo eh. Di ba? At nag-aasikaso na kanilang pangangailangan. So, trust the God na magbibigay siya ng provision. So sa panahon natin, ganun din tayo. So, yung provision ng Panginoon ay binibigay sa Kanya para masustain ministry. So, binanggit kanina ni Pastor Nick tungkol sa tithes. Ito yung pamamaraan ng Diyos to sustain. Just trust God na He will provide siya. Hindi niya pababayaan yung ministry. Pangat sometimes mahirap, sometimes meron talagang kakulangan, pero hindi niya pababayaan. As we basta magstay tayo pure and sincere of the preaching of the gospel. Pero kung yung preaching of the gospel is to gain something from those we preach, mali na yun. Mag-iisip ka na talaga, dapat magbigay ka na ganito magbigay. No. Preach the purity of the gospel and let the people na mag-react. Dahil alam natin, pag ang banal na spirito kumilos sa buhay nila, gagawin nila ang nararapat nilang gawin. Which is they will be the channels of blessing to sustain the ministry. So, hindi pabayaan ng Diyos. So, praise God tayo. Napabayaan ba tayo ng Diyos? Nakaabot na tayo ng 20 years.
Sino ba makakala na makakapagpa-upa tayo sa ganitong lugar na napakamahal ng upa? So God always been faithful to us through that years ng ating church. So yun yung pagpapakita ng tayo dapat ay magtiwala sa ating Panginoon. The same thing kung bakit hindi sinabi ni Christ na huwag kayong magdala ng bag, huwag kayong magdala. Kahit nga tinapay, huwag kayong magdala. Kasi sa pupuntahan nyo, ipoprovide ng Diyos yung bagay na kailangan nyo. So that why kung bakit ginawa ni Christ magpakain ng 5,000 o higit pa sa pamamagitan lamang ng ilan yung tinapay yun, 2 at 3 isda, magkabaliktad kung pero napakain niya. So, ang mensahe doon, to trust God sa provision niya. Kasi, hindi niya naman pababayaan yung gagawa ng mystery para sa kanya. But alam natin later on na ang ating mga witnesses ay hindi naman talaga pabayaan. Bagamat nausig sila at yun naman ang magiging natural na reaction ng panahon na yun. Kasi you are preaching the kingdom of God. At ang feeling ng mundo sa panahon na yun ay ang kingdom of God is going against them. It's truly enough, ganoon naman talaga. So, ang kanilang reaction dahil feeling nila against them, so, he had to kill those people na nagpipreach ng gospel ng panahon na yun. So, makikita mo kung ano ang naging reaction ng mundo sa gospel na ito. Pero, anong ginawa nila? Hindi sila nag-compromise. They are willing to die for the truth na nakita nila. So, ganun ka-pure ang gospel. Ganun dapat natin ipinipreach. So, praise God, sa panahon natin dito, sa atin, sa bansa natin, hindi na ganun. Persecuted talaga ang preaching. Pero meron pa sa ibang banig ng mundo na persecuted pa rin yung mga Christians. Meron pa rin pinapatay dahil sa pananampalataya. Meron pa rin nangyayari. Pero hindi tayo dapat mag-compromise sa purity at sa sincerity ng gospel. Kasi alam natin na hindi masisira ang gospel at hindi ito mababahiran ng karumihan. Ang tao na nagsasalita, yun ang pwedeng mabahiran ng karumihan. Pero yung gospel hindi. As long yung mensahe dito, preach the gospel in its simplicity, preach the gospel in its purity, and preach the gospel as it is an urgent para sa bawat isa sa atin. So, urgency, come into repentance because the kingdom of God has arrived. In conclusion, mga kapatid, gospel is the power of God for salvation from our slavery of sins, cleansing us from our filthiness and cured us from our sickness. Gospel is simple, sincere, and urgent that Jesus Christ died for us sinners so we can be belong to Him, our Savior and our Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, tunay nga, patuloy mo kaming paalalahanan ng iyong sinseridad sa amin, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong faithfulness. Na iyong gospel ay di dapat ma-compromise. Sometimes, masasaktan kami sa salitaan ng Diyos. Kasi alam namin na yung mga tatamaan talaga is to be guilty sa kanilang ginagawa. Instead na kami ay tumalikod and continue to reject it. We should have come in repentance, but alam namin ang katotohanan na ito. Ngayon, turuan mo kami na huwag magkompromiso ang dahil lamang ang nais naming maabot ang lahat. Ang salita ng Diyos ay makakarating sa bawat isa sapagkat ito'y ang kapangyarihan mo para magligtas. Hindi namin gagawin, hindi kami magko-compromise, hindi namin
gagawin na magmukhang masarap ang gospel in expense ng pagbebend nito at pagbabalik ko nito. Ngayon, as pure as you are, yung mensahe mo dapat maging pure. As sincere as you are, we wish nawa ay patuloy namin maging sincere din kami sa pag-preach ng totoong gospel. Ngayon, maraming salamat sa patuloy mong pagpaalala sa amin sapagkat minsan ay nagagawa namin mga bagay na hindi dapat namin gawin. Nakakalipot kami sa bawat ginagawa ng ang aming katawan ay sadyang prone pa rin sa pagkakasala. Ngunit Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong ginawa at ang iyong gospel ay enough. Was na paalalahanan kami sa aming kalagayan with you na kami ay iyon ang inangkin at kami ay iyon ang tinuring bilang sa iyo. Muli kami patuloy palalahanan to live grateful sa iyong ginawa sa amin. To patuloy kaming manatili sa katotohanan at manindigan sa katotohanan ng gospel. At patuloy kami, Panginoon, nagabayan sa aming buhay habang kami lumalakad sa mundo. Muli, Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. Ang gospel na iyong pinahayag ay nagbibigay comfort sa amin. At minsan kami ay sinasaway at pinapaalalahanan. At yun naman ang katotohanan na dapat namin mapakinggan ang pure gospel sa aming buhay. Muli maraming salamat, Ama. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.